mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating tatalakayin kung ano nga ba ang relihiyon ni Kristo. Ano nga ba siya? Katoliko, born again, Iglesia ni Kristo, o ano ganon. So, John chapter 3 verse 3 ang sabi rito, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Sa Tagalog, sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ipinanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." So, nabanggit dito yung born again, no? So, ibig sabihin dito, sinasabi dito na yung born again pala, ay hindi siya relihiyon. Hindi siya something na samahan, or something na sekta, ganon. It is an action word na pag sinabing born again, ito yung muling pagkabuhay mo, not physically pero spiritually. So kumbaga sinasabi dito na makikita, kumbaga makakapasok ka lang sa kaharian ng Diyos kung ikaw ay naging born again na. I mean, kung ikaw ay na born again na, kung isinilang ka na muli. So ulitin ko, pag sinabing born again, hindi siya relihiyon, hindi siya religion. So sinasabi dito na hindi mo kailangan or hindi required na magkaroon ka ng isang religion or magkaroon ka ng samahan or ng isang grupo para maligtas ka. Ang kailangan lang dito ay ma-born again ka, maisilang ka muli. Yun yung sinasabi dito, na yung dating ikaw mawala na, yung makasalanang ikaw mawala na at mabuhay muli. So hindi yun. So hindi siya religion. So walang religion na makakapagpaligtas sa'yo. It is the act ng paniniwala kay Kristo. So sa unang teaching, ito na nga sabi rito, born again is not a sect or religion. So yun ang gagaya na sabi ko, hindi siya religion, hindi siya grupo ng mga tao or sekta na sila lang yung maliligtas, ganun, na sila lang yung grupo na, ayun nga, religion sila, ganun. So, yun nga, born again ay hindi religion. So, sa ikalawang teachingan sabi rito, born again is a spiritual experience. So, it is gaya ng sabi ko, it is an spiritual na pagkabuhay muli, no? Hindi yung literal na muli kang mabubuhay, yung hindi yung literal na papasok ka ulit sa sinapupunan ng nanay mo, tapos magsisilang ka ulit. So sinasabi dito, born again is a spiritual experience, na yung dating ikaw, yung dating makasalanang ikaw ay nabuhay ka muli bilang isang malinis na tao, bilang isang malinis na tagasunod ni Kristo. So sa ikalawang teaching ang sabi rito, born again is the rebirth of the new self. So gaya ng sabi ko, pag na-born again ka, pag isinilang ka muli, yung makasalanang ikaw na wala na. Yung hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos na ikaw, wala na. Sinilang ka muli, yung sarili mo ay naging bago. Yung sarili mo ay napalitan ng bago, napalitan ng bagong ikaw, na hindi na yung makasalanan, na hindi na yung madumi, ganun. So punta tayo sa unang application, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay. So ang sabi rito, stop identifying born again as a religion. So yung gaya ng sabi ko, born again is not a religion, it is an action word na isinilang ka ulit spiritually. So and yun nga, gaya ng sabi ko, walang relihiyon na kahit ano dito sa mundo na makakapagligtas sa'yo, na hindi yung kailangan mo dapat sumama sa maraming tao or kailangan mong sumama sa isang grupo para maligtas ka. So kumbaga, the faith in Christ or yung paniniwala mo kay Kristo mismo, ikaw na yun. Yun na yung sapat na yun para maligtas ka. So sa ikalawang teaching ang sabi rito, seek spiritual renewal. So dapat lagi nating lagi nating hinahanap, lagi nating sinesearch, lagi nating gustong hanapin yung panibagong katauhan natin, yung panibagong pagsilang natin, dahil tayo nga ay makasalanan. Dapat araw-araw ay sinisikap natin para nahanapin yung bagong tayo, yung matuwid na tayo, yung malinis na tayo. So seek spiritual renewal. So sa ikatlong application sabi rito,
start sharing the experience. So, i-share natin. Ibahagi natin sa iba kung paano tayo binago, kung paano tayo binabago, at kung paano tayo isisilang muli spiritually. So, yun lamang po ang napangarap ko tutunan sa araw na ito. Glory to God.